morning nga pala. December 16 nga pala ng Monday dito sa Canada. Makikita nyo naman sa boses ko. May sakit tayo. Over the weekend, parang masama na yung pakiramdam ko. So nag-umpisa sa ubo-ubo, tapos dry cough, tapos nagsipon na ako nung Sunday ba yun? Sinipon na ako. Tapos ngayon, medyo sinisipon na. Nag-decide ako na mag-work from home na lang baka kasi mahawaan ko yung mga office mate ko. Hindi ko alam kung papasok ako this week. Baka na lang, pahinga muna dito sa bahay. Pero makaka-work naman tayo, no? Kaya naman. Hindi naman siya yung parang malala na bedridden na whatsoever. Kaya naman mag-work. Yung mga bisita pala natin, si Mama, si Mayel, saka si Miko, nasa Seattle. Umalis sila nung Thursday pa. Nagbakasyon sila. Bakasyon, dinalaw. May tita kasi kami dun parang dalawa yata. Tapos naggala-gala lang sila. Babalik na sila bukas, pero dun kila Tita Lane muna mag-i-stay. Try kong sunduin, kung magaling na ako, try ko silang sunduin kila Tita Lane ng Saturday para dito naman matulog si Mama. Tapos kasi ang sabi ni Mama, kailangan niyang bumili ng mga gift para sa mga tao dito sa Canada. Although sabi ko nga wag na, pero gusto niya. Sabi ko, sama mo na din ako, diba? Para sama mo din kami ni Leslie para para isa ang bili. So hopefully sana magaling na ako. Sunduin ko sila sa Sabado. Punta kami dyan sa outlet. Malapit lang dito, yung mga 12 kilometers, siguro mga 20 minutes. Ganun. Pero traffic kasi dun. Pero may alam na akong diskarte kung paano, kung saan lulusot para iwas traffic, diba? Tapos nga pala, ilang weeks na tayong walang mail. Ilang weeks na. O medyo old school, diba? Nag-aabang ng mail. Pero kasi guys, kung hindi kayo pamilyar, yung Canada Post, or kung sa Pilipinas, ito yung tawag natin parang Philippine Postal Office, nag-strike yung mga worker. So walang mga mail, okay, wala yung mga packages na dumadating kasi walang nagde-deliver, walang tao. Dito kasi sa Canada, dun sa mga hindi nakakaalam, uso pa rin yung mga mail. May konti-konti na lang, pero 'di ba? Meron pa rin talagang mga nag-aabang katulad ko. Nag-aabang ako ng mga mail. Ano ba yung mga laman ng mail? Na-observe ko yung mga mostly laman ng mail is yung mga flyers ng Canadian Tire, iba-ibang company. Tapos ang second na tinitignan ko is yung mga coupon. Okay, kunwari ang Burger King, AEW, McDonald's, meron silang mga coupon. Okay, yung mga coupon na yung mga discount, or yung burger na to, ganitong value na lang pag pinakita mo tong coupon na to, or yung mga pizza, yun yung mga inaabangan ko. Kasi yun yung mga deal na wala sa online, sa Uber, or sa website nila. Doon ka makakatipid kung kakain ka sa labas. Okay, isa yun. Meron din sa mail, siyempre hindi naman lahat alam yung online. Doon din pinapadala ng Canada yung mga benefit mo. Anong ibig kong sabihin? Yung mga benefit like yung mga child benefit, yung mga carbon tax, ano yun, naka-cheque.
naka-cheque, doon din pinapadala sa mail. Dito kasi sa Canada, pag magde-deposit ka ng cheque, pipicturan mo na lang, okay na yon. So yung mga hindi nakasetting yung benefit nila to online, naka-mail pa. So kawawa naman yung mga nag-aabang talaga ng mail or hindi nila na-set yung mga child benefit nila, yung mga tax refund. Kasi even before na mag-close yung hindi naman nag-close, parang nag-strike yung Canada Post, sinet na ni Leslie na online na lang para mas mabilis. So kapag hindi mo na set yung online mo dun sa mga benefit na matatanggap mo dito sa Canada, hihintay mo yung mail. Yan yung nangyari ngayon, di ba? May rally or may strike na tinatawag. So kawawa ka, na-stuck yung benefit mo. Dito kasi sa Canada, uso din yung union. Parang sa Pilipinas din, di ba? Pag alam ko more than 100 yung empleyado mo, pwede ka magtayo ng union. So same lang din dito sa Canada. Yung Canada Post, meron silang union. May pinapost yung Canada Post na certain increase for the past 5 years. Let's say for example, ang Canada Post nag-propose ng 12% na increase for the next 5 years. Okay, 12% in the next 5 years. Tapos ang inflation based on, kunwari, let's say for example 2%, in 5 years ang inflation total is 10 years. So kung titignan mo yung proposal ng Canada Post, mas mataas sa estimate. Pero ang problema, yung inflation hindi naman 2%. Okay, so dun sa nabasa ko, parang in the last 5-6 years, ang in total inflation ng Canada is 16%. Parang ang proposal lang, let's say assume natin is 12%. Hindi ayaw i-accept ng union. Kasi kung ako din titignan mo, in the last 4 years, kawawa ka, you're living below inflation. So paano ka makakapag-survive sa ganun? Ang gusto kasi nila above inflation kahit papaano, para makakope up sila sa mga bilihin dito sa Canada or yung pagtaas ng presyo. So yun yung issue nila. Tapos meron pa silang issue Meron pang issue yung Canada Post. Yun yung unang issue. Second issue, yung Canada Post pala is parang in the last 6 years, hindi sila net revenue, net loss sila, almost 3 billion na. Sobrang laki na, almost 3 billion ang talo nila. Kasi wala nang nagme-mail diba? Yung Canada Post, parang ang main job talaga nila is yung pagme-mail. Tapos ngayon, meron na silang parang tumatanggap na din sila ng courier and stuff. Bago lang daw yun. Would you imagine, natatalo ka in the last 5-6 years, 3 billion na. Napanood ko din sa news na by next year, early 2025, wala na silang cash on hand. Ibig sabihin, baka hindi na sila mag-operate kasi nga naubos na yung funds. Yun yung second na issue nila. Pangatlong issue is nag-propose yung Canada Post, kasi ang Canada Post nagtatrabaho sila 5 days a week lang. Ang gusto ng Canada Post na i-propose sa union is parang dagdagan ng 7 days a week. Ayaw nila. Tapos ang gusto ng Canada Post, mag-hire sila ng mga part-timer without benefit. Kasi pag part-time walang benefit, so talagang kita lang minimum na magde-deliver ng mga packages or yung mga mails para madagdagan yung kita nila. Ayaw nung din yun kasi parang kung gagawin nila yun, magpa-fire sila ng mga tao. So yun yung issue ngayon sa Canada Post. Yung doon sa mga hindi nakakalam, yun yung issue sa Canada Post. Ngayon parang ang balita,
gusto nang makialam ng gobyerno. Sabi ng union, huwag kayong makialam. So hanggang doon lang yung chismis ko regarding Canada Post. Okay, so kumustahin natin si Austin. Sa Austin nandun, no? Kasama natin sa kwarto. Nagchismis lang tayo saglit. So balik na tayo sa work kasi kulangan pa tayong tapusin. Sana gumaling na din tayo kasi siyempre ano din yung pakiramdam natin. So nakichismis lang ako sa inyo saglit, diba? So tingnan natin kung ano yung mga next na chismis natin.